Okay, isang malaking shoutouts kay Banat Boy dahil sa kanya tayo magre-react for today's video. Let's go. Pe-pray lang sila na bumalik na si PRRD. Yes. Ang sabi ni Banat Boy dito, walang credibility itong DDS na to na si Anjo Iliana papansin sa social media. Actually, ang rinig-rinig ko lang, i-correct nyo na lang ako dyan sa baba. Kung si Anjo Iliana daw ay empleyado nung isang senador. Totoo ba yun? I think si Attorney Claire yata, kay Attorney Claire ko yata narinig yan eh. Pero nakakagulat lang na dumi-DDS. DDS pala to, kaya pala ina-amplify yung boses niya ng mga DDS vloggers. Okay, gets naman. So, tingnan natin yung plea niya. Pakinggan natin and tingnan natin. Let's make sense of it. And para alam nyo rin, kasi kayong mga DDS, alam ko naman na magko-comment kayo ng masama dyan. Sanay na ako dyan. Pero sana habang nanonood kayo, natututo kayo. Kumbaga win-win, di ba? Inaasar nyo ako, natututo kayo. Win-win. Let's go. Si Tatay Digong. Okay, Tatay Digong. Kaya shoutout na rin kay Tatay Digong. Okay. Actually, bakit hindi ka pumunta dun sa Dahig? I mean, kung talagang mahal na mahal mo si Tatay Digong mo, tapos meron ka namang konting salapi dyan, ba't di ka nalang pumunta dun sa Dahig, tapos doon ka mag-vlog? Kasi malakas ang vlogging doon. Yung vlogging community sa Dahig, di ba? Kasi rekta sila eh, nasa Duterte Street sila eh. Literal na isa, stone's throw away na lang sila kay Tatay Digong, goods na, di ba? So, ang point dito, again, meron siyang plea rito kay Pangulong Marcos. And explain natin kung bakit imposible na yon. So, bakit hindi ka samahan mo si Harry Roque, di ba? Kasi si Anjo Iliana kasi, nag-research ako bago ako gumawa ng content. Nalaman ko pala, yung last 2 election cycles, nung 2025 and 2022, olats to. So, ngayon, syempre, walang trabaho, naghahanap siguro siya ng kukunyabitan na political party. Ako kasi neutral. Hindi naman ako neutral per se kasi mas kakamping yung leaning ko eh. Pero hindi naman lahat ng positions ng kakamping ay sinusuportahan ko. Halimbawa, yung Soji Bill, medyo ayoko yun, 'di ba? Pero pwede natin pag-usapan. Yun yung sa akin eh. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin yan, nagasa pumuti yung mga mata natin. Eto kasi hardcore. Yan yung gusto ko, hardcore. Tuloy na natin. Let's go. Kamusta po kayo? Kinabahan po kami kahapon. Kaya nagbigay ako ng kinabahan kayo kahapon. Anong context nito? Kasi kapopost lang to ni Banat Boy eh. Teka lang. Anong nangyari dito? Nawala. Nawala. Teka. Banat Boy. Nawala siya eh. Di ba? Si Banat Boy, natin yan. Kaibigan natin yan eh. Pero kung, Banat Boy, kung gusto mo akong makakulang, message ka lang dun sa ko. Ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen. Di ba? Parang nagiging attack dog na siya eh, di ba? Yun yung nagiging, eto. Pe-pray lang. Konting pahayag at pakiusap kay PBBM kahapon. Nakikiusap ako pwedeng for the sake of peace, kapayapaan, para kalimutan na yung mga away-away baka pwede pagbigyan naman si Presidente na dito na mamalagi hanggang sa ito, pakinggan natin. For the sake of peace. Okay, for the sake of peace, tandaan natin na hindi naman si Pangulong Marcos ang nanggera sa mga Duterte. It was the Duterte who started it first, okay? History lesson muna tayo. Ito, makikita nyo to, magugoogle nyo to. Nung hindi na pagbigyan si Sara Duterte doon sa defense position niya, kasi yun yung gusto niya, kunin niya yung position ni Gibo at saka tapos ang Speaker of the House ay si Gloria Arroyo, which essentially is parang ang magiging parang ang presidente nun talaga yung vice president kasi hawak nila sa leeg yung presidency ni Marcos. Tingnan nyo, you can Google all of this kung hindi kayo naniniwala sa akin. I have researched this deeply, itong away ng Uniteam. So, yun yung dalawang key positions na gusto talaga ng mga Dutertes to essentially make
make VP Sara the president. Yung role niya as yung role ni Sara Duterte, yung role ni Sara Duterte sa defense kasi she will be doing the talking relations with China. So yung militant, she would say, I would assume na to have a more friendly parang yung tatay niya. Tapos naman kay Gloria Arroyo naman, ang hahawakan niya is yung house. So pag hawak mo yung house kasi, you can control the impeachment, di ba? Yung pagtanggal sa current president or any officials na impeachable sa gobyerno. So, these are the two key points na gusto ng Duterte. Kaso, nag-refuse si Marcos. Ang ginawa ni Marcos, inupo niya yung pinsan niya or sinuportahan niya yung pinsan niya, hence the supermajority ngayon. And then, of course, si Gibo Chodoro, yung ating defense, 'di ba? Sa yung defense sa defense natin. So, meaning to say hindi nag-succeed yung unit team o yung VP Sara to have the pseudo presidency na gusto niya nung simula ng term ni Pangulong Marcos, 'di ba? Case in point, si Gloria Arroyo ay naging Deputy House Speaker pa. Yung sino bang Deputy House Speaker? Si Asidre yata yung ngayon, hindi ko lang sure. Pero ang pinopoint ko rito, or yung mga young guns, ang pinopoint ko rito mga lods, gusto nila na parang si VP Sara na rin yung nakaupo. Kaya yung key positions are the DDS wants it. Kaso pumalag si Marcos eh. So nandito na tayo sa sitwasyon na nagkagulo. Anong ginawa nila? Sino yung unang-unang attack dog ng mga Duterte? Hindi ba si Digong? Yung kanino nanggaling yung pulburon? Hindi ba kay Digong? Kanino nanggaling yung bangag? Hindi ba kay Digong? Kanino nanggaling lahat ng paninira kay Marcos? Di ba kay Digong? So anong ginawa ni Romualdez? Protektahan niya lang yung pinsan niya. Kaso at what cost yan? Kasi nga, syempre, may corruption pa rin na hindi na iwasan. Siguro yun yung isang underlying cost nun kasi pinrotektahan namin kayo sa mga Duterte. Ito yung gusto namin, di ba? Baka ganun eh. Hindi yan ang hindi ko alam. Yan aaminin ko sa inyo. So, ang point dito, yung kapayapaan na sinasabi mo ngayon, yan yung hindi ginrant ng mga Duterte. Kasi pwede naman silang manahimik for the next 6 years eh. Tahimik lang sila pagdating ng 2026 or malapit sa 2028, pag-ingay sila. Pwede, di ba? Pero hindi eh. Since start ng termino ni Marcos, since nag-break up na yung unit team, talagang kamada sila ng kamada. That's my point here, mga lods. Di ba? Hay, nako. Ako rito eh. Na parang it's so blinded by the propaganda talks and not looking at the core key points kung bakit nagsimula itong away na to. Okay, so pumunta na tayo sa current events. Tuloy na natin ito. Kapayapaan, para kalimutan na yung mga away-away. Baka pwede pagbigyan naman si Presidente na dito na mamalagi hanggang sa kasi yun ang wish niya eh. Okay, so ganito. Si Duterte kasi, hindi na siya makakabalik dito dahil wala na sa Pilipinas yung jurisdiction niya. So ganito kasi yan, kunyari nagkaso ka. Halimbawa, yung crime is cyber libel. Saan mo napanood yung libelous material? Halimbawa, pinanood ko dito sa Antipolo. Yung jurisdiction nito is nasa Antipolo. Gets nyo? So hindi ito pwedeng lumabas ng kahit saan jurisdiction kasi nga dito nakita yung libelous material. Gets? Okay. So, ang point dito mga lods, yung kaso ni Duterte wala na sa Pilipinas. Kumbaga wala na sa Antipolo, wala na sa Pilipinas. Nando na sa Dahig. Okay, recently po nag-decide na ang mga judge, I believe mga judges ng Dahig dun sa na magpo-proceed na sa pre-trial. Ibig sabihin babasahan na ng or arraignment yung tawag doon. Babasahan na ng cases si Duterte of what he is being alleged sa kanya. Kasi ngayon at this point in time, kung nandito tayo sa Pilipinas, respondent pa lang siya.
Pero pagkatapos ng pre-trial, magiging accused na siya. So doon na papunta yung kaso. Meaning to say, wala nang magagawa si Pangulong Marcos dito. Kahit lumuha ka ng dugo, wala nang hindi nababalik yan si Tatay Digong dito. Meaning to say, ang best way para makabalik si Tatay Digong is through garapon. Hindi, pag namatay siya, literally, doon lang talaga siya idadalhin yung bangkay niya rito. Pero other than that, wala na. It's over. Yan lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lads.